Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tahimik na pinapakinggan ni Gilbert sa may pinto ang pag-uusap ni na Alexandra at ng anak nito sa loob ng isa sa mga silid sa yate. Kanina pa siya nakatayo doon at hindi magawang maglakad palayo. Deep inside his heart, gusto rin niyang malaman kung maayos lang ba ang kondisyon ng anak ni Alexandra. May pag-aalala sa kanyang dibdib na hindi mawawala at nag-udyok sa kanya na manatili. Buti na lang gising na ang bata. May kung anong kumirot sa kanyang puso nang marinig niya kung paano magsinungaling si Alexandra sa kanyang anak tungkol sa kanilang sitwasyon ngayon. At kahit na anong pilit niya na hindi niya magawang kamuhian ng anak ni Alexandra kay Sebastian, ni hindi rin niya ito nilapitan kanina habang natutulog ito. He cannot find the courage in him to look at the son of his wife with his enemy. Nang bahagyang matahimik ang mag-ina sa pag-uusap, naglakad na paakyat sa deck si Gilbert. Doon niya nadatnan si Victor na nasa boat's wheel. "Sir, malapit na po tayo sa island." Balita ng assistant, subalit hindi umimik si Gilbert. Dumiretso siya sa bar, nagsalin ng alak sa crystal glass at inisang lagok ang laman noon. Napatingala si Gilbert sa madilim na langit pagkatapos. Ayaw niyang magsisi sa kanyang ginagawa. Subalit mayroong bigat sa kanyang dibdib ang nasaksihan niyang sitwasyon ng anak ni Alexandra. "He could die, Gilbert, please." Umigting ang panga ng binata nang maalalang pakiusap ni Alexandra kanina. Ayaw niya pang isipin kung anong maaaring nangyari kung magmamatigas pa siyang lalo kanina. Ang bata ay maaaring marami na siyang nakitang may mga diabetes, ngunit wala sa kanilang kasing bata ng anak ni Alexandra. Ngayon ay iniisip niya kung anong posibleng mangyari na may sakit ng bata. Ano ang alam natin tungkol sa anak ni Alexandra? Ani Gilbert kay Victor. "Wala po masyado, sir. Naka-restricted access po ang lahat ng information tungkol sa bata." "Actually, ganun din po kay Ma'am Alexandra. Pero dahil board of director siya sa DFC, madaling nagawa ng paraan ni Skylar ang pagkuha ng information niya." "Bakit po, sir?" Nagbuga ng marahang hininga si Gilbert. "What about medical records? Did you check?" "Yes, sir. Ganun din po. Restricted access. Kahit yung medical records ni Ma'am Alexandra nung mga anak siya sa Italy, hindi talaga namin matignan, sir." Sagot ni Victor. "Kung gusto po ninyo, kausapin ko si Skylar na kumontak ulit ng mga kakilala niya. At no need for that," ani Gilbert bago muling sumimsim ng alak sa hawak niyang baso ng alak. Makakasama nila ni Alexandra ang anak nito sa isla. Maraming oras para makilala niya ng personal ang bata sa mga susunod na araw. Yan ay kung papayagan ni Alexandra na kilalanin mo ang anak niya. Anang isang bahagi ng kanyang isipan. Muling napabuga ng hininga si Gilbert. Alam niyang mas magiging mahirap ngayon dahil sa mga pangyayari sa kanyang mga aksyon. Ngunit susubukan niya na kanyang makakaya kung yun lang ang paraan para makuhang muli si Alexandra. Sandali pang nanatiling nakamasid sa langit si Gilbert. Nang manawa ang binatay, bumaling siya kay Victor. "Can you check on them if they need anything?" Utos ni Gilbert sa assistant na kagad namang tumalima. Agad na humalili ang binata sa boat's wheel. Nakikita na niyang mga sulo sa isla. They're just a heartbeats away from the island. Regalo ng kanyang papa ang islang iyon sa kanyang mama. Noong nabubuhay pa ang kanyang amay, palagi sila doon ng kanyang pamilya. Nagustuhan nila ito doon dahil ito ay talagang malayo at hindi masusubaybayan sa pamamagitan ng GPS. Ito ay isang perpektong lugar ng bakasyon para sa mga taong tulad nila na gusto magpahinga na mula sa buhay sa lungsod. Sayang nga lang, namatay ang tatay niya. Hindi na rin sila bumalik pa na mag-ina doon mula noon. His mother cannot bear it. Subalit ngayon, muli siyang babalik sa islang iyon, hindi para magbakasyon, kundi para magtago o mas tamang sabihing itago ang asawa niya. Mapait na ngumiti si Gilbert na puno ng pagsisisi ang dibdib. Oh, how the tables have turned. Kinasusuklaman niya si Alexandra noon dahil sa paniniwala niya sa mga kasinungalingang sinabi ng mga tao tungkol sa kanya. Sinaktan niya ito ng maraming beses at hindi na mabilang. Pinahiya siya sa bawat pagkakataong natatanggap niya at pinabayaan siya sa pag-aakalang karapat-dapat siya sa parusa. Subalit ngayon siya na ang naghahabol kay Alexandra, pinagsisiksikan ng kanyang sarili sa asawa na matagal nang umusad ang buhay sa piling ng iba. Hindi gaya niya na natili sa lupa kung saan siya bumagsak 5 taon nang nakakaraan.
Talagang tanga siya dahil huli na niyang napagtanto kung anong ibig sabihin ni Alexandra para sa kanya. At nang gawin niya, umalis na si Alexandra. Iniwan siyang mag-isa upang mamuhay ng malungkot at miserable. Sir, mukhang tulog na po ulit si Ma'am Alexandra at yung bata. Hindi ako pinagbuksan ng pinto eh. Ani Victor nang makabalik ito sa deck. Hinain ng tingin ng isla sa hindi kalayuan. Nandito na pala tayo, sir. Gusto po ninyo nagisingin? No, let them be. Let's move to the island in the morning. Bumalik si Alexandra sa bintana ng silid ng kanilang kinaroroonan ni Aki. Malapit na sumilip ang araw sa kalangitan, subalit ni hindi sigurado ni Alexandra kung nakatulog ba siya o hindi. Nag-iisip kasi siya ng paraan kung paano siya makakahingi ng tulong. Hindi siya maaring manatili na lang kung saan man nilayo ni Gilbert na dalhin sila. Marahang tumayo si Alexandra mula sa kama at sumilip sa bintana ng cabin. There's an island not so far away. Biglang nabuhayan ng loob ang dalaga. She can and Aki can swim to go there. Ngayon niya hindi pinagsisisihan na sabay silang nag-swimming lessons ng anak. She knew it would come in handy someday. And that someday is now. Muling bumalik si Alexandra sa kama at marahang ginising ang anak. Agad naman itong nagmulat ng mata. We're leaving, sweetheart, ani Alexandra. Mabilis na binitbit ang bag ng anak. Sunod na kinarga si Aki. Where are we going, mommy? Inosenteng tanong ni Aki. Muling humikab. To mommy's secret place, ani Alexandra. Marahang pinihit pa bukas ang pinto ng silid na kinaroroonan nilang mag-ina. You have to be quiet, okay? Bili ng dalaga sa anak na kaagad namang tumango. Sa maingat na hakbang ay binagtas ni Alexandra ang hagdan patungo sa deck. Silently praying na sana'y wala silang makasalubong na mag-ina. Nang marating nila ni Aki ang upper deck ay kaagad na tumambad sa kanila ang magandang tanawin ng pagsikat ng araw. Mami, birds! Bulalas pa ni Aki nang dumaan ang kawan ng mga ibon sa kalangitan. Nagpumilit bumaba si Aki at hinabol ang mga ibon sa harapan ng yate. Nagmamadaling sinundan ng dalagang anak upang magitla lamang na mapagtantong nasa harapan din ng yate si Gilbert. Agad na nangunot ang mga mata ni Gilbert na makita ang mukha ni Aki sa unang pagkakataon. Bakit para akong nakakakita na nakakaantig na larawan niya nung bata pa siya? Ciao, Bongiorno! Bati ni Aki kay Gilbert. Agad na tinambol na kabang dibdib ni Gilbert. Tumaas ang mata kay Alexandra. Alexandra, who's the father of your son? Lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Alexandra sa tanong ni Gilbert. Gusto niyang sunggaban ng kanyang anak. Tumakas doon at tumalon sa dagat kung saan man sila dadalhin nito. Subalit ni hindi niya magawang kumilos o ni magsalita man lang. Natigilan siya at hindi makagalaw dahil sa tanong na yon na lagi niyang kinatatakunan na marinig. Si Gilbert sa kabilang banday na sa gilid, sabik na marinig ang sagot ni Alexandra. Subalit nang hindi magsalitang asawa, muli niyang ibinalik ang mga mata sa bata na kanina pa hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Who is your dad? Ani Gilbert sa basag na tinig. The anticipation was killing him. Kumarap naman si Aki. Inosenteng nagkibit balikat. I don't know. Mommy said he's away doing a very big business. Mabilis na pinagala ng batang tingin sa yate. Do you own this yacht? Zio Sebastian has a yacht too but he never allows me to go boating with him. He said it's dangerous. Bawal. Zio Sebastian? Halos hindi mabanggit ni Gilbert ang tinawag ng bata kay Sebastian. Hindi pa siya nakakapagsalita ng Italiano sa halos lahat ng kanyang buhay kahit ng kanyang ina ay kalahating Italiano. Ngunit tsak niya na alam niya ang higit sa isa o dalawang bagay tungkol sa wika. At sigurado siya ng ibig sabihin ng Zio ay tiyuhin at hindi ama. Masiglang tumango ang bata. Zio Sebastian is mommy's cousin. I don't have a cousin. Zio Sebastian said my cousins are not yet made. Do you know how to make a cousin? Can you teach me how? Bumaling si Aki sa ina na noon ay tuluyan na napaluha sa sobrang kalituhan. Nag-aalalang lumapit ang anak sa ina. Mommy, why are you crying? Who is he? Is he a bad guy? Mabilis na humugot ng malalim na hininga si Alexandra. Pilit na kinakalmang sarili. Gusto niyang itanggi kay Gilbert ang pagkatao ng kanilang anak hanggang sa huling sandali. Subalit, alam niyang sukol na siya. Wala na siyang ibang mapagpipilian. Mabilis na nagpunas ng luha si Alexandra at niyuko ang anak. Remember that promise I made about your dad? Tumango si Aki. Did he say yes? Will come on my birthday? I don't know yet, Mio Sol. Why don't you ask him yourself? Ani Alexandra, tumuwid ng tayo bago muling hinirap si Gilbert. Aki, meet your dad.
Gilbert Leandro Romualdez. Gilbert, meet your son, Achilles Digia. He is 4.5 years old. Patuloy ni Alexandra sa garalgal na tinig bago nagmamadaling tumalikod at naglakad pabalik sa cabin. Hindi niya kayang pakibagayan ng sitwasyon. She's too overwhelmed. Noon kahit na alam niyang imposible, in her heart of hearts, she wanted for Gilbert and Aki to meet. Kahit na hindi nakilalanin ni Gilbert ang kanilang anak, basta maipakilala lang niya si Aki sa ama nito, sapat na sa kanya yun noon. But now that it happened, she felt conflicted and exposed. Pakiramdam ng dalagi tila isang dam na muling bumukas ang paggaragas at na mapapait na alaala ng kanyang nakaraan. And she cannot deal with that. She doesn't know how to deal with that. Nasa hagdan na pabalik ng cabin si Alexandra nang mahagip ng tingin ng dalaga si Victor na may kontrol sa yate. Puno rin ng katanungan ng mga mata nito, subalit nagtuloy-tuloy lang si Alexandra. Pagbaba patungo sa cabin, she will deal with those later and she decided. Samantalang sa deck ay nanatili nakatitig si Aki sa ama. Hindi na namalay ng paglayo ng ina. Kuryosong mga tingin nito sa ama ngayon lang niya nakilala. Si Gilbert naman ay natulala. Naninikip ang lalamunan ni Gilbert. Sa sobrang frustration o saya, hindi na niya alam. Hindi man lang niya mailarawan ang tunay niyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. May anak siya, isang anak na kamukha niya. Maliban sa kanyang mga mata, nakuha ng kanyang anak ang kanyang mga mata mula sa kanyang ina. Isang magandang pares ng karamelo. Ngunit ang natitira ay mukha sa kanya ng Romualdez genes. Are you really my dad? Pukaw na tanong ni Aki kay Gilbert. Alanganing tumango si Gilbert. Tila lalong nanikip ang dibdib ng binata na magsimulang maglakad palapit sa kanya ang anak. Hindi pa ito nakontento. Inangat nitong mga braso nito sa kanya tila nagpapakarga. Otomatikong pinagbigyan ni Gilbert ang anak. Binuhat niya ito't maagang niyakap. Hindi na napigilan pa ni Gilbert ang maluha. Matagal na siyang naninirahan sa impyerno at yun, ang simpleng yakap na yun mula sa kanyang anak ay ang kanyang unang pakiramdam ng langit. Daddy, pupunta ka ba sa birthday ko? Ani Aki. Maya-maya nakayakap pa rin sa ama, napangiti si Gilbert. Sa pagitan ng pagluha, muling humigpit ang hawak sa anak. Of course, Aki, from now on, I won't miss any of your birthdays. Bahagyang bumitaw si Aki sa ama. Inosenteng pinagmasdan ito. Really? Really? Lumabi si Aki. Hinaplos ang pisngi ng ama na noonay basa ng luha. But why are you crying? You sad? Agad na nagpunas ng luha si Gilbert, umiling. Of course, I'm not. I'm just happy. So happy to see you, Aki. Instantly beam at Gilbert hugging him again. I'm so happy to see you too, Dad. Dad, napatingin si Gilbert sa kalangitan. Isang malinaw at payapang kulay asul na iyon dahil tuluyan na sumikat ang araw. Tila sinasalamin ang buhay niya sa kasalukuyan. Matagal siyang nanatili sa dilim dahil sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Subalit ngayon, unti-unti nang hinahawi ng tadhana ang madidilim na ulap na kanyang kapahon at binibigyan siya ng isang panibagong pagkakataon. Pagkakataon upang itamang kanyang mga pagkakamali at magsimulang muli kasamang kanyang pamilya. At pinapangako niyang hindi na niya sasayangin pa ang pagkakataong iyon kahit na anong mangyari. I want mommy, pukaw ni Aki kay Gilbert maya-maya. Napabaling si Gilbert kay Victor na nuunin na sa maintrada na patungo sa cabin. Umiling ang assistant. Senyales na hindi yun ang tamang panahon upang kausapin niya si Alexandra. Do you want to go to the island with me? Alok ni Gilbert sa anak. Isola? Yes, that Isola. Ani Gilbert. Tinuro ang isla na kanilang destinasyon. Agad nang umiti si Aki. See Daddy? Grandpa has an island too but he doesn't take me there. He said it's dangerous. Bawal! Sandali natigilan si Gilbert bago. It's okay because you will go with me. Anang binata. What about mommy? She will come when she's ready. I think she's tired. Let's give her some rest. Pagdadahilan ni Gilbert, agad namang tumango si Aki. Bakas pa rin sa mukha ang excitement. Mabilis na pinahanda ni Gilbert ang speedboat na siyang magdadala sa kanilang mag-ama sa mismong isla. Subalit bago tuluyang umalis ang mag-ama ay nagbilin si Gilbert kay Victor. Iradyo mo ko kung handa na siya. Ako mismo susundo kay Alexandra. Anang binata bago tuluyang pinaandar ang speedboat patungo sa isla. Kanina pa nakaupo sa gilid ng kama sa cabin si Alexandra. Tahimik siyang lumuluha habang puno naman ng ingay at agam-agam ang kanyang isip. Hindi niya alam kung anong unang gagawin ngayong alam na ni Gilbert ang tungkol kay Aki.
Pakiramdam ng dalagay na sayang ang bagong buhay na 5 taon niyang sinubukang buuin. Gayong babalik din pala siya sa umpisa. Sa piling ni Gilbert, kung nagbibiro ang tadhana, hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay mas magiging komplikadong lahat ngayon sa pagitan nila ni Gilbert dahil kay Aki. May rason na si Gilbert upang muling lumapit sa kanya, upang muling bumalik sa buhay niya. Ang tanong, handa ba siya gayong ni presensya nito ay nais niyang iwasan? Ni mga paliwanag nito ay ayaw niyang pakinggan. Tapos ng lahat, naghihirap na siya, nasaktan na siya, nadurog na siya. How can she undo all of those? How can she heal from all of those? How will she forgive Gilbert from all of those? Napatingin si Alexandra sa labas ng bintana ng cabin nang makarinig siya ng papalayong motorboat. Sumilip siya mula doon at nakita niyang magkasama na si Gilbert at Aki. Tinutumbok ang isla. Mukhang agad na nagkagaan ang loob ni Aki si Gilbert kaya ito mabilis na sumama sa ama. To be honest, she really felt relieved that the truth has now come out. Ang ikinabahala lang niyang mga susunod na mangyayari, she knew somewhere out there. Hinahanap na sila ni Sebastian. Once they are found, natitiyak niyang malaking gulo na naman. Gilbert kidnapped them in every sense of the word. At hindi niya alam kung anong maaring gawin ni Sebastian. Or worse ni Don Fausto kapag nalaman namang ito ang nangyari. Subalit asawa mo pa rin si Gilbert. May karapatan siya sa inyong mag-ina. Kapag ba dumating ang panahong iyon, hindi mo malang ba ipagtatanggol ang ama ni Aki? Anong isang parte ng isip ni Alexandra na lalo nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Alexandra ang sagot sa tanong na yon. Kaya ba niyang talagang panindigan ang sarili niyang laman at dugo? Ang mismo mga taong responsable kung bakit siya nagkaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay 5 taon nang nakakaraan? Hindi nga niya magawang kumprontahin si Sebastian sa mga kasinungalingan nito sa kanya. Paano niya magagawang ipagtanggol si Gilbert sa mga kaanak? Yumuko si Alexandra, niyakap ang sarili. Naguguluhan siya, she cannot think straight. Pakaramdam niya bumalik ang dating Alexandra, ang dating siya. Isang katok mula sa pinto nagpalingon kay Alexandra sa direksyon nun. Ma'am, si Victor po ito. Pwede po bang pumasok? Ani Victor sa kabilang bahagi ng pinto. Sandaling nagalangan si Alexandra. Come in. Marahang umingit pabukas ang pinto at niliwanan ng pamilyar na bulto ni Victor. Alanganin itong umiti bago tuluyang pumasok sa silid. Ma'am, nauna na po si Isla, sina Sir Gilbert at Achilles. Aki. Aki ang tawag ko sa anak ko. Pagtatama ni Alexandra, tumangutango si Victor. Nasa isla na sina Sir Gilbert at Aki. Baka gusto po ninyong sumunod. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kompleto pong buong isla. Ako po mismo nagpahanda sa main cottage at hanggang kailan kami balak itago ni Gilbert dito? Putol ni Alexandra kay Victor. Hindi ko po masasagot yan, ma'am. Nagbuga ng marahas na hininga si Alexandra. Kung ikaw ang naghanda sa tutuluyan namin, ibig sabihin kasama ka sa mga nagplano ng pagkuha sa amin ng anak ko. Sa madaling salita, you are an accomplice to the crime Gilbert has committed. Victor, ganun ka katapat sa boss mo. Hanggang sa pagkakamali kaya mo siyang samahan? Agad na pinamulahan ng mukha si Victor. Matalim ang mga salitang binitawan ng asawa ng boss at talaga namang sumusugat yon sa kanyang konsensya. Subalit isa rin siyang taong may isang salita. Nakapangako siya. Tutuparin niya yon sa abot ng kanyang makakaya. If you cannot answer that, you better leave. Gusto ko mapag-isa. Gusto kong mag-isip, deklara ni Alexandra. Muling pumihit paharap sa bintana ng cabin, subalit hindi pa man nagtatagal sa ganong posisyon ang dalagi mo lang nagsalita, si Victor. Ma'am, kung hindi niyo po alam, may asawa at anak na rin po ako ngayon. Sa kanila lang po umiikot ang aking mundo. Wala pong hindi ko gagawin para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Handa ko rin pong isakripisyo pati buhay ko. Masiguro lang na nasa maayos silang kalagayan. Alam kong parehas din kami ni Sir Gilbert sa saloobin. Nang umalis ka, ma'am, hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. Kahit nakatiting na, kulo ay wala kami. Kahit na pati mga otoridad ay pinaglilihiman kami. Nagpatuloy kami sa paghahanap sa'yo. Hindi rin kami pinatigil ni Sir Gilbert. Kahit tumuloy lang po kami sa paghahanap sa'yo, ma'am. Kahit nahirap, kahit na walang kasiguraduhan, nagpatuloy kami sa paghahanap sa'yo kasi yun lang ang tanging hangad ni Sir Gilbert. Sa nakalipas na 5 taon, ang mahanap at makausap ka. Hindi ako iniwan ni Sir Gilbert ng mga ilangan ako't ang aking pamilya. Maraming taon na nakakaraan. Hindi ko rin siya iiwan ngayon hanggang sa mabawi niyang pamilya niya. Nakagat ni Alexandra ang pang-ibabang labi upang pigilan ang sarili sa paghikbi habang muli niyang pinakawala ng kanyang mga luha. Hindi talaga tumigil si Gilbert sa paghahanap sa kanya, gaya ng sinabi ni Belle. Subalit hindi niya alam yon.
Gaya na rin ng maraming bagay na hindi niya alam dahil maraming pinagsinungalingan sa kanya si Sebastian. Si Sebastian din bang may kagagawa nun? Ang itago siya upang hindi siya mahanap ni Gilbert. Kumuyo ang mga kamay ng dalaga. Ayaw niyang isipin subalit. Sa may deck lang po ako, ma'am. Sabihin niyo lang po kung gusto niyo na po ninyong pumunta sa isla. Ani Victor bago humakbang palabas ng silid. Hindi pa man ito nakakalayo nang muli itong magsalita. If it's of any worth, ma'am, si Sir Gilbert mismong nagpakulong kay Miss Rose Ann nang malaman ni Sarang lahat ng ginawa niya sa'yo. That move came with a heavy price at pinagbayaran po yun ni Sir Gilbert. Dugtong ni Victor bago tuluyang naglakad palayo. Agad namang napasubsob sa kanyang mga palad si Alexandra nang siya'y mapag-isa. Nais niyang manatiling galit kay Gilbert, panatilihin ang pader na pinalibutan niya noong iniwan niya ito 5 taon nang nakakaraan. Pero napailing si Alexandra. Pinagpatuloy ang pag-iyak nang mahimasmasan ay mabilis niyang naghilamos ng muka. Nagpasya na siya kung saan gusto ni Aki, yun ang susundin niya. Masyado siyang nalilito para magdesisyon para sa sarili niya. Pero isang bagay lang mananatiling permanente sa buhay niya, si Aki. Kaya simula noon siya na magdedesisyon kung ano makakabuti para sa kanyang anak. At kusang sumama si Aki kay Gilbert, dapat sumama rin siya sa kanyang anak. I need you to get as a full stocks of insulin and insulin patch pumps. Aki changes his patch pumps every 3 days at most. Ani Alexandra na umakyat siya sa deck upang kausapin si Victor. And also, handa na akong pumunta sa isla. Anong wala? Paanong wala? What the hell I am paying you all of for? Paano wala kayong balita hanggang ngayon? It's been hours. I need to find Alexandra and Aki. Singhal ni Sebastian sa kanyang mga tauhan. Kagabi pa tensyonado si Sebastian sa biglang pagkawala ng pinsan at pamangkin. Pati si Jalo ay nag-aalala na rin. He wanted to use the full extent of their connection. Subalit alam niyang makakarating ang mga nangyari sa kanyang lolo kapag ginawa niya yon. At hindi dapat nakakasagap ng anumang masamang balita si Don Fausto ngayon. Lalo lang yung makakasama sa kalusugan nito. Cancer. Don Fausto has a cancer. The doctors sa dalong given up on him. Hindi lang nila pinapaalam kay Alexandra. Kahit ang kanyang amay walang alam sa nangyayari. It's just between him and his grandfather. And now the old man is trying neurotherapy in Switzerland mula sa isang private Chinese doctor na doon nakabase. Ang paalam lang na si Sebastian kay Don Fausto ay may mahalaga siyang aayusin sa Italy. He cannot afford to stay in the Philippines for too long. Makakahalata ang kanyang lolo. That's why he needs to find Alexandra and Aki fast. Sir, nasuhid na po namin ang buong lugar pati na rin ang Karatig Bayan kung saan natagpuan ang sasakyan ng hotel. Kaya lang wala po talaga kaming nakuhang balita. It seems like they vanished without a trace. Paliwanag ni Daniel, isa sa mga pinakamagagaling na tauhan ni Sebastian pagdating sa pagkalap ng impormasyon. Subalit maging si Daniel ay tila nawalan din ng silbi ng mga oras na yon. Mabilis na inisang lagok ng binatang alak sa crystal glass na hawak. Muli siyang bumalik sa hotel kung saan sila muling nag-check-in. He was hoping na magkakaroon din kaagad ng resulta ang sariling investigasyon ng hotel management. Kaya siya bumalik doon. Subalit maging ang mga ito'y tila walang alam sa totoong nangyari kahit na isang buong magdamag na ang lumipas. And he's beginning to feel flustered. Ni minsan hindi pa pumali ang intelligence ng mga tauhan niya. Ngayon lang, umigting ang panga ni Sebastian, gigil na nagsali ng alak sa crystal glass. Kakasikat pa lang ng haring araw, subalit alak na ang kanyang inaatupag. He was thinking if one of their enemies could done that to him, to them. Ang mga Bernasconias ay palaging humahabol sa kanila. Ngunit hindi kailanman naging matapang na gumawa ng ganung hakbang. Ang mga Ruso ay marahas ngunit hindi kailanman sa mga babae. Hindi ito pinayagan ni Signora Giovanna, ang matriarch ng pamilya, at nariyan ng Alexus ang pinakawalang awa sa lahat ng kanilang mga kaaway. Nagawa ni Don Fausto na lampasan ng pamilya sa pagbili ng isa sa pinakamapagkakitaang bloke ng negosyo sa Turin. Doon nagsimulang masamang dugo sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Dahil sa lugar na iyon, lumago ng hustong kanilang negosyo at hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagigirian ni Matias de Alexus, ang tagapagmana ng de Alexus Empire. Sa lahat ng property bidding wars, palaging naroon si Matias trying to outbid him. Gumamit pa sila ng dirty tactics at binangga pang kotse niya ng 2 beses. Ngunit nagpractice siya ng pagtitimpi tulad ng laging sinasabi sa kanya ni Don Fausto. But what if it's really the Alexus who took Alexandra and Aki? What would he do?
Mabilis na tinungga ni Sebastian ang alak na nasa crystal glass bago bumaling kay Fernando. Call Matias de Alexus. I need to talk to him. Utos ng binata sa mariing tinig. Napakurap si Fernando. Sir, you heard me. Call Matias now. I swear, malaman ko lang talaga na may kinalaman siya sa nangyari. I will chase that arrogant ass to hell. Gigil na sabi ng binata. Nagmadali namang tumalima si Javier. Subalit mabilis nipigilan ni Daniel. Sir, if I may, umpisa ni Daniel. Hindi po itong oras para lalo nyo palakihin ang away sa pagitan nyo't ng mga Adi Alexus. At kung tatawagan po ninyo si Matias ngayon at paparatangan, natitiyak kung ganun talagang mangyayari. Umiting ang panga ni Sebastian. At anong minumungkahi mo? Siguro dapat natin tukuyin kung sino higit na nakikinabang kung makuha nila si Alexandra at Aki. Si Daniel ulit, seryoso. Sandaling nag-isip si Sebastian bago napatuwid ng upo sa stool ng minibar. Are you telling me it's Romualdez? Mabilis na tumango si Daniel. Bullshit, I crushed him years ago. I made sure of that. Hindi ba Javier? Mabilis namang tumango si Javier. I checked with the immigration. The BRC private plane flew to Caribbean last night. Hindi ko nakitang manifesto. It was restricted. Pero sabi ng tao natin doon, may 5 tao raw na sakay ang private plane. It's not conclusive, but I think it's them, plus Gilbert. Nagbuga ng marahas na hininga si Sebastian. Tumayo mula sa stool at nang mamadaling lumabas ng hotel room. Agad na sumunod sa kanya sina Javier at Daniel. Saan tayo pupunta, sir? Ani Javier. Sa Upper Heights. We'll pay that old Didi Sylvia a visit. Inis na deklara ni Sebastian bago pumasok ng lift. Pagdating sa parking lot, ikagad na pinasibad ni Sebastian ang kanyang sasakyan. He drove like a madman until he reached their destination. To his dismay, the place is now heavily guarded, unlike before. Subalit bumaba pa rin si Sebastian upang magtanong sa security na nasa gate. I'm here to speak with Sylvia Romualdez. Tipid nang ngumiti ang security guard. Pasensya na po kayo, sir. Wala po si Ma'am Sylvia. Umalis sila kagabi ni Sir Gilbert. Saan daw nagpunta? Si Sebastian nagpipigil ng emosyon. Sa Bahamas po, sir. Birthday po kasi ni Ma'am Sylvia sa susunod na linggo. Shit, they have a perfect alibi, naisip ni Sebastian. Mabilis na nagpaalam si Sebastian sa kausap bago bumalik sa sasakyan. Ano na pong gagawin natin, sir? Si Javier. Sandali nag-isip si Sebastian bago. We'll fly to Bahamas. Tatawagan kong lolo, anang binata bago pinausad ang sasakyan palayo. Sa loob ng bahay ay mataktikang sumisilip sa kortina si Sylvia. Nabili na niyang lahat ng mga katulong at security guard kagabi na kapag may naghanap sa kanilang dalawa ni Gilbert ay sabihing out of the country silang mag-ina. Yun ang instruction ni Gilbert sa kanya bago ito umalis kagabi. Hindi pa niya alam ang nangyayari sa pagbawi nito kay Alexandra. Ngunit ang makitang si Sebastian Carpio, nasasabik na makausap siya isang senyalas na marahil ay nagtagumpay ang kanyang anak sa kanyang plano. Nasa ganoong pag-iisip ang matandang babae nang makatanggap siya ng text message kay Gilbert. I got Alexandra and another surprise, ang unang mensahe ng anak. Nang buksan niyang sumunod na mensahe ay isa yung retrato ni Gilbert na may kasamang bata na kamukhang kamukha nito. Meet your grandson, Aki. Napasinghap si Sylvia. Napaluha sa sobrang tuwa. May apo na siya, anak ni na Gilbert at Alexandra. Agad nalalaki ang mga mata ni Sylvia nang may maalala. Mabilis itong nagdial ng number. Nang may sumagot sa kabilang linya, agad siyang nagsalita. Attorney Salve, kailangan nating mag-usap tungkol sa provision ng papa. Ano ang gagawin ni Sebastian para mahanap si Alexandra at Aki? Ano kayang mangyayari ngayong alam na ni Gilbert ang tungkol sa anak nila ni Alexandra? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.